Thank you, Attorney Sal, for coming to the studio. My pleasure. Derecho from the impeachment trial. Yes. Now, before we go to what happened today, let me ask you about yesterday. It's a major win for the prosecution, don't you think? And a Which blow. Yung sa pinayagan for all the financial records of the VP. Delikado rin sila doon kasi it could be a grave abuse of discretion. They can go to the Supreme Court and nullify it. And they will. Is this what you want the defense to do? Kung ako abogado, I will. Why is it grave abuse of discretion when actually the secrecy of bank accounts makes an exception? Pag may impeachment trial, pwede siyang buksan. Ang problema doon kasi yung subpoena mo, can you imagine the records will have to go beyond the time? Because you have to establish nga Hindi yung pa pwede yun. baseline. Alam mo kasi, unang-una, tama yung pinupunto nila doon sa, yung isa sa mga senador doon, na kailangan, yung increase lang ng income mo sa salin, hindi yung po pwedeng maging basis mo to sue for ill-gotten wealth. Na it will lead to a betrayal of the public trust. Kasi, wala kang ebidensya outside of that. Kailangan, meron kang ebidensya. Nagbigay ng example si Senator Alan, tama yun. I-modify lang natin. Halimbawa, ang salin mo ngayong taon na ito, meron kang 20 million. Pero 5 years ago, ikaw ay mga 5 million lang. You mean pag lobo, hindi proof na ill-gotten or unexplained? Hindi, unexplained lang yon. Pero it's not ill-gotten. Kaya kailangan, bago mo pabuksan yon, kailangan meron kang ebidensya. You're thinking it's a fishing expedition. Meron na silang nabuksan doon pa lang sa House Justice Anong Committee. binuksan nila, Alin? Yung AMLAC. Oh, tinan mo yung sa AMLAC, di ba? Do you remember na meron silang inamin na nagkamali sila sa figure? Yung supposed to be 1 billion lang pala yun. Nagkaroon daw ng glitch. O di nabawasan ng 1B ang 6B. Pero ang hindi nila pinapaliwanag, transactional yun. Halimbawa, meron kang 10 million. 10 million na deposit. Tinayang deposit mo. Yung 10 million na deposit mo, that will be recorded kasi over $500,000. So may isang transaction ka na. Pag tinime deposit mo, another transaction yun. Parang Pag nado-double. tinanggal mo, hindi lang double. Ibinalik mo, triple ka. Okay. So it's improved. The pace has improved. You have to admit. Improve? Wala akong nakita ng improvement. Okay. Let's go to the witness, the final witness for Article 4. Director Melvin Matibag, a former ally of the Duterte Dutertes. Did the defense succeed in, hindi pa tapos ang cross, in chipping at his testimony and at his credibility? Unang-una, hindi siya dapat nila nilagay yun. Kasi walang kredibilidad yun. Pangalawa, isa-isayin natin. Unang-una, bakit mo ilalagay isang testigo na wala namang personal knowledge doon sa mga investigasyon na ganap? Because he wanted to talk about his investigation when he assumed. Tingnan mo, lalong napasama nga. Kasi, nung tinanong siya about the previous investigation, wala siyang participation, wala siyang kaalam-alam. Paano ka mag-iimbestiga ng sarili mo kung hindi mo nalaman yung background? O doon lang makikita mo na nakapokus lang sa sirahan si Vice Presidente Inday Sara. So, you're saying na yung kanyang testimonya, pinagmukhang biased siya. So, walang alaga? Walang alaga. Hindi lang bias, kundi napakita ron na talaga nagpo-focus lang sa kay Inday Sara. Kasi maganda yung, kung napansin mo yung tanong ni Senador Alan, o sabi niya, may 3 bahagi doon na napaka-importante. Nakita ron na maraming korupsyon. Sabi ni Director Matibag, that's practically a confession of the VP. Paano naging confession And the Duterte family all of them have issued threats against the president. Sus, Maria And parang Josep. pare-pareho yung ulo, yung talagang... Tingnan mo, sige. ano sabi ng prosecution, we will establish a pattern of violence. Anong panininsinta niya? Yung panununtok Sa sheriff. Sheriff. O, hindi- After that, ano pang violence? So where's the pattern?
Isang insidente lang yun. Hindi, yung kay Las Cañas. Anong kilos ka niya? Yung, Mabuti affidavit. binanggit mo yan. Yes, because I really My want to goodness, ask you. this presiding officer, excuse me, Chisa, you're a walking disaster pagdating sa pag-preside mo. Kasi hindi mo dapat pinayagan niya. It was just a scrap of paper, my goodness. Tapos sasabihin mo, no, part of the testimony lang yan. Not the truth. Excuse me. Yung mga nakikinig dyan, kahit yung mga senador, hindi nila titingnan yung the truth or the falsity. Ang narinig nila, sinabi, Yes. nasa isang affidavit, Yes. paniniwalaan nila yun. Dapat Yes. talaga in-exclude mo yun. But with the reminder to Naku, hindi po pwede yan, sis, Diyos ko. Pag yan ang Tignan sinabi natin mo, kung anong- yung nanonood, hindi yan iniisip yan. Ang naririnig nila kung ano siya, uy, grabe pala. Oh, But ganito. hindi pa talaga niya sinabi yon? Ang alin? Hindi nga natin alam because hindi mo nga alam kung that is the exact reproduction Okay. of the affidavit they're No, referring to. But, Attorney Sal, we have to distinguish. Huwag Between- nating i-mislead ang mga tao na ang approval ratings ng mga survey does not indicate na, kumbaga, absuelto na siya sa betrayal of public trust. Bakit may betrayal of public trust? That is one of the Kasi- allegations in the impeachment Kasi complaint. sinasabi nila may crime. Di ba? Yes. Sabi nila may grave threats. Yes. Paano naman nagkaroon ng grave Hindi threats? lang grave threats, apat yun. O even, kahit na, sabi mo may inciting to sedition, meron na ba kayong mga reported seditious acts committed by groups of people? Question, ang answer, none. Nakita mo ba si Inday Sara na nagpunta sa mga rally na nangihikay? Wala. Ang answer niya rin, none. Okay. Ganon din na itong si Matibag. O madali sabi, nasaan ang inciting to sedition? Yung grave threats naman. Okay. O, tika muna. O, sige. Kaya importante kasi itong grave threats eh. Oo. Alam po ninyo, hindi grave threats. Kasi nga, dapat kasi pag nag-iimbestiga, tingnan mo yung background, yung mga kalakaran that triggered your outburst. May outburst na yun eh. Kasi nga grabe na. That does not excuse No, it. no, no, no. Kailangan makita mo yung context para hindi mo sabihin na, talagang papatay ito. Talagang nagplano ito. Di, madali sabi, nagsalita siya because may threat sa buhay niya. In answer to a blogger's question, anong ibig sabihin ng ginawa niya? Ang ibig pong sabihin niyan, nagsusumbong siya sa bayan na meron pong threat sa buhay ko. Kung ako po'y mapatay dito, itong tatlong ito, ang pinaghihilaan ko, pagigantihan niyo ko, bigyan niyo ko ng katarungan. That's one. Pwede rin na, papatayin niyo ko, patayin ko rin kayo. O, parang tinakot niya rin. O, So ganun you're lang yan saying, ito yung argument mo, VP Sara's remarks in her press conference were just hypothetical. Yes, sinabi niya nga, kung mapatay ako. Ano pong tawag mo doon? It's conditional and hypothetical. Precisely because mataas ang rating niya because hindi sila naniniwalang may betrayal of the public trust. Hindi sila naniniwalang may grave threats. Hindi sila naniniwalang inciting to sedition. That survey reflects the I think disbelief that of the survey people. was before the Kahit impeachment. pupusta ako sa'yo, subsequent, ganun din ang lalabas mas Okay. mataas pa. Pero are you that confident in Yes. in the succeeding articles? Yes. Na puro kasinungalingan ang lalabas. You know, Yes. Attorney Sal, the danger Oh. is that are we numb? Ganito bang gusto natin sa leader natin na, Na? nagmumura, nagtetreten, nanapak hindi. ng ano? Napansin mo, teka muna, napansin mo ba yung testimonya ni Matibag kanina? Di ba meron siyang isang issue na nagmumura din siya? Hindi niya nga masabi. Nag-sorry siya. Hindi, the point is, merong ganong panahon na mag-outburst ka Correct. na But- hindi naman intention mo na gumanon. true. eh, May hindi yun. meltdown tayong That's lahat. an example. But admit and Oh. say sorry. Bakit naman say so? Bakit mag-sorry? Talagang inilalabas mo yung sarili mong ano? Nawala ka sa wisyo, hindi ka Hindi magsusorry. naman. I don't think nawala siya sa wisyo. Nag-threaten ka? Hindi nga siya nag-threaten. Nagsusumbong siya sa bayan. Tulungan niyo ako. Ako'y papatay nitong tatlong ito. Iganti niyo ako. Bigyan niyo ako ng katarungan. Yun ang context nun. Gusto natin ng leader na ganyan. O bakit naman hindi? Isang insidente lang naman yan. Kung titingnan mo yung karaang kanyang achievement, ang dami as Vice Mayor, Secretary, Vice President. Well, Kaya nga mataas ang rating eh. Kung hindi ba, di bagsak na bagsak yan. Pareho ng presidente natin. Bago mag-impeachment, Oh. tignan natin. But you are confident
that in each article, she will prevail. Eh, una-una, wala naman talagang... Okay. It's really a plan. The underlying purpose is to remove her from office and to disqualify her from running as presidential candidate in 2028, which, alam nilang lahat, mananalo sila. At pag nanalo sila, may problema sila. If she is convicted, let's just say, would Robin Padilla be the next? Unang-una, it will Okay. never happen, the conviction. They need 16 votes. 13 lang nga sila. Mababawasan pa. Kahit anong gawin nila, wala yan.